So to all our fathers and husbands, we honor and appreciate you today. No? We pray that your hearts will be encouraged and challenged. Pinagi sa iyang pulong karon, and to every one of us also nga magmaminaw sa pulong sa Dios, pinaagi sa iyahang inyong alagad karong kabuntagon. Please stand with me as we give reverence to the reading of God's word. Our text for today is found in Ephesians 5:25-30, and let us all read this together. 1, 2, 3, go. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any blemish, but holy and blameless. In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body just as Christ does the church. For we are members of His body. Ang Ginoo magapanalangin sa pulong nga atong nabasa karon. Usa sa pinaka-deepest needs sa isa ka child is the presence of a loving father. No? Children may forget many things in life. Malimtan nato ang atong mga dulaan, ang atong mga sanina sa unang kaniadto, and even some of lessons we've learned. But children will never forget how their father made them feel. No? But treasure yun nila ang influence ilang father pabilin sa ilang kasing-kasing. Every child carries a picture of what a father should be. Usa ka ang akong gusto sa isa ka papa, ingani ba siya nga husband. Mo di ay una-una ang atong media. Mo ni ang akong papa sa wala pa nakaila. Mo day ni akong papa Mr. Leonardo Banaag, no? Naana siya kauban na sa tumbuhi nga Dios. Siya usa ka labi nga papa atong makita. Mo pud akong mama. No, ang nakahinomdom. Ug ningon si Papa kaniadto, ningon siya nga naa siya'y ministry. Unsa imong ministry pa? Apostolic. Unsa nang apostolic? Tigbantay og apo. No? Og makita nimo nga kuan kay siya, attached kay siya sa iyang mga apo. Tulo ra man ni iyang apo, ikaupat si Grant, no? Kani si Librent katong naga-drums. Sigwa mo kabalong mo, ako itong pag-umangkon. No? Ako si Jewel, ang ako ang manghod nga gwapa kaayo sa una. Tama? Okay. Then, akong igsuon ka na naka-violet og iyang husband, papa ni Librent. O makita ni ako ang bana nga gamay pa kaayo sa una. Oh. Praise God. Ingana akong papa, and dako gyud kay ko pasalamat sa akong papa because ma-remember gyud ako giunsa mi pagdako sa akong papa. O mapasalamaton kay tungod kaniya, grasya sa Ginoo na agud mi tanan nangalagad sa tumbuhi nga Dios. Munang ganina ni hilak naman ko, ako lang gipugngan akong hilak karon. Okay. No? For some, that picture is beautiful because they remember their father who prayed for them. Nga nagprotektar kanila, and showed them what it means to follow Christ. And His love became a source of strength and security. Pero uban, that picture may be painful. Perhaps absent ang ilang papa. Perhaps distant ilang papa. Perhaps busy kaayo ang ilang papa. And sometimes mapabilin ang wound sa ilang kasing-kasing tungod kay ilang ginadala-dala nga dili kanang failure sa ilang papa. Yet the wonderful truth of Scripture is that regardless of our earthly experience, we all have a perfect Heavenly Father. Amen! He never fails, He never abandons, He never stops loving His children. Amen! No, ma-fail man ang atong earthly father, pero ang atong amahan remain good nga faithful nga ni kanato. Atong palakpakan, atong buhi nga Dios. The tragedy of our generation is not the absence of successful men. It is the absence of godly fathers and a loving husband. No? Ang kalibutan dili lang kay na nagkinahanglan og mga stronger nga mga kalalakinan, mga dato or more accomplished, but it needs men who reflect the heart of God.
Amen, mga igsuon. Ang design sa Ginoo, mao gyud ni nga earthly fathers and husbands become living reflections of His character. No? Nga ang mga bana should help his wife understand Christ's love. Itabangan niya iyang pag-understand sa iyang mga anak, unsa ang kasing-kasing sa Dios. Ingana ba ang mga tatay o mga bana sa Bethel? Praise God. Salamat sa Ginoo. Because when a father loves like God loves, leads like God leads, and sacrifices like Jesus Christ, unsa man ang ato ang itsura sa atong home. Oh, malipayon. Murag maka-experience ta kag langit, bisig wa pa ta kaadtog langit. No, naay kalipay. And iyang wife, ma-feel na niya nga cherished siya. Ang iyang mga anak feel secured at iyang pamilya maka-experience the beauty of God's design. Ingon pa ni Adrian Rogers, a family can survive without many things, but it cannot thrive without godly leadership. Gikinahanglan gyud nga ang mga tatay na agyud kailag gyud diya sa tumbuhi nga Dios. Sa atong nabasa sa Ephesians 5:25-30, we will discover three. Inatulo lang, ayaw katulog kay tulo lang yun ni, no? Three characteristics of Heavenly Father that every husband and father should imitate. Even, bisig si Paul, nag-address ni siya in this passage, husband. Pero, the principles reveals the very heart of God. O iyang gipakita what every man should strive to become. Kisa atong modelo, si Jesus Christ. No? Number 1, a godly husband and father loves sacrificially. Ina, sacrificially. No? Husband, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it. Gave himself. Paul begins not with authority, leadership, and responsibility, but with love. No? O ang iyang standard diri, wala siya nagtanaw diri, wala nagpoint si Paul diri to culture, tradition, or iyang personal preference, but the model is Christ himself. No, si Jesus Christ, unsa nga klase mahigugma ang Dios nga ni kanato. The world defines love by feelings. Mayon siya nga, higugmaon ti ka as long as you will make me happy. Ano man kalibutan karon? Og muna kay benefits, okay, love gyapon ti ka. Pero ang Dios, I will love you even when it costs me everything. Yung padri, He gave Himself, points directly to the cross, to the Calvary. Si Jesus Christ willingly laid His life. No? Laid aside His comfort, His glory, para lang sa iyang mga anak nga iyang gigugma. He did not merely say He loved the church, He proved it through sacrifice. Sa ato pa, musakripisyo gyud ang mga amahan. Ang mga bana mo sakripisyo jud. Masteral na mi anak pastora. Grabing sakripisyo na mo ani kani akong asawa. Grabe na kayo, praise God. No? Murag nindot na because iyong padiri ing ana ang paghigugma ni Jesus Christ. God calls every husband and father to display a love that is willing to sacrifice. A man's love is not measured by what he says with his lips, but by what he gives with his life. O sa imong nahatag. Nana ba kay nahatag sa imong asawa? Sa imong mga anak? O sa ibut pasabot aning sacrificial love? Basta sakripisyo gani murag di ta ganahan, pero nindot baya ni siya atong himuon. Sacrificial love chooses service over self. In Mark 10:45, for even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and give his life a ransom for many. The heart of Christ is a servant's heart. Kisa atong model, si Jesus Christ. Ingana siya many homes struggles because family members today, gusto pa nila mo kumpit silang usaon sila pag-alagad. Rather than looking for ways to serve one another. Ang bana, ang godly nga husband, makaingon siya, how can I serve my wife today? Wow! Salamat sa Ginoo nga kaning mga bana nga mo serve gyud sa ilang asawa. Hello?
Murag hinay. No? How can I help my children grow spiritually? Because sacrificial love chooses the needs of others over personal comfort. Usahay ba yan, no? Bisig, kapoy na kaayo ka, pero pag abot ni mo, imong gitabangan imong asawa. No? Willingly gives time, energy, and attention even when it is inconvenient. Anak bata, nabatay panahon nga mo serve. The question is not, what do I deserve? The question is, how can I serve those God has entrusted to me? Ang imong pamilya, gi-entrust na sa imo ha. Maunang, ato silang servan. Muna karon mga bana, di lang kay ang asawa lang ang gabi kaayo magluto ana. Pag abot nato, iserve po nato atong bana, atong asawa. Amen ba? Luya gihapon. Pero sige lang, magkaabot ng gihapon ta diha. No, kani, letter B. Sacrificial love remains faithful through every season. Wow! Kitungod kay ang gugma sa Ginoo wala biyay pagkausab. No? Ayaw usab-usab ang gugma, ang imong gipakaslan. Mao na gina siya. No? Romans 8:39 reminds us that nothing can separate believers from the love of Christ. His love remains constant through every circumstance. Likewise, a godly husband and a father remains faithful kanus aman. He remains faithful during financial struggles. Naabayay mga panahon na ipit jud. Simi-ipit. Ipit ka lang, simi lang, no? Na ay mga panahon ana, unya magdisikasay ta, usa sa tinuod lang, isa sama, makalalisan sa pamilya, kana biyang kwarta jud. Nga kanang, kuwan na ka, nga na mga si Judith, naabot na si Judith, na tanan-tanan, unya, di na makaya sa bana, kay gabi niya paningkamot pa ng tiil. Biyaan ang asawa. Pero wala na sa Bethel. Praise God. No? Mupadayon gyapon, faithfully. No? And kung makita nimo sa Facebook karon, magkasakit ang asawa. Mayon siya nga, murag hapit-hapit naman gini akong asawa. Oh, murag stage ko ana ni. Di na gini. Nag-una-una na siya lakaw. Daghan kay na karon mga igsuon, dili mo tabang og atiman sa asawa. Kanus aman panahon nga na ospital ang inyuhang asawa nga kamoy nagbantay. Salamat kay wala day na ospital. Okay. So wala na ospital kay kaning mama mo agwanta ni. Bisig labad na kayong ulo, sakit na kayo. Lain akong lawas. Ay mo una, sige manggugkag ka ng kuan pikol. No, sikag pikil bulbak. Dili lang, pero baya no, kapuyon baya pud ang mama, ang asawa. No, may nga kalintura ko. Nay bayo jisik diha. Awa kano anaon. Why not ang atong mga kuan ipakita nato. Mo stay ta faithful ta. Nga di na to slabyaan bisim pang atong mga asawa dia magluya na kaayo. Instead ato silang atimanon. Amen ba? Praise God, marami kusog na. Hallelujah. No, naatay mga marital conflicts, family disappointments, difficult seasons in life. Anyone can stay committed when life is easy. But ang kanang pagkamatinud-anon gani, ma-reveal na siya kung naanay magkalisod na. Diya jud makita kung kinsa gyud ang dawan sa imong kinabuhi. Kana jud siya kay mo man gihatag sa Dios kanimo. Munang mga bana, mga papa, remain faithful bisig unsa pay mahitabo. Maghirap ang Iran, bahala dito lang, basta di lang maabot diri sa digos. No? The greatest testimony a husband can give his wife and a children is not perfection but steadfast faithfulness. Faithful ba pala? Imo din salamat sa iyong pagka-faithful. Han, my love, so sweet. No, kung imong tapad karon. When a father remains faithful through life storms, his family sees a picture of God's unwavering love. Ni-reflect man mga igsuon, labi na ang mga papa nga nakaila sa Ginoo o na ay personal relasyon diya sa Ginoo. So ana ang sacrificial love. Unahon sila, no? Nakakita jud ko sa cellphone sa uban nga gibutang gyud dako jud kaayo ako ta to ipakapi sa akong bana pero lain man pud og mamugusta wife first. Oh, la Ginoo man jud no pero naa gyud ya wife first pero
No, uy, dili lagi ha. Pero ako bitaw yun na. Depende sa mga sitwasyon. Okay, naadyo niya. Labi niya sa imong pag-anak ni mo niya, imong nawong sa naa sa cellphone. Di kay dito mga iro, na yung mga kuano. Wapo gini imong nawong. Kisa may kanang cover nga, asawa ni mo ang imong gibutang. Tanawa, proud. No, nindot na siya. Pag ulit ninyo, ilisi na. Ilisi, profile pic unya, anak mo diya. Ilisi ha, para pag anak diri dayon, ilisa na ko ni, kasi si Grant man day ni. Pag anak na ko diri, si Damingso ako makita. Praise God, no? Muna siya nga, faithful ta mapabilin ta. Amen ba mga father? Mga husband, amen. O sa pagina, sacrificial love requires action. 1 John 3:18, my children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Love is more than a feeling. It is more than words. Love is visible. Makita siya mga isuon. Kung ang papang moingon nga, I love my family, ang pangutana, nakita ba na nila? Nga love bagid nimo ang imong pamilya. No? O ganun sa man na makita? Love is seen through time spent together. Wow! Kanindot, mayon ang asawa kani. Kanus aman mulas gidate sa inyong bana. Wow, everyday. Sana all no ang mapaga everyday. Ang uban, perminti sa dili gid sila magbulag. No? Naagid kanunay. Pero mga bana, mga papak, inyo bang na hatagan og panahon nga mula kauban inyong anak? Nangayo man jud ko kuan karon kay Sister Nini nga i-example nako ni siya tungod kay na-bless kay ko sa ilang pamilya ba kay has gani adto pa daw kani Sister Nini Sulatorio og si Pastor Randy mangita gyud sa panahon nga maka-spend time together sila. Labi nagikan si Pastor Randy sa magsaysay, iyang mga anak nasa Kabakan, nasa Davao, magtapok na sila, muana din sila nga, uli ko karon day nang kay Domingo man, out naman po nato na family time. Asa man mo daon, ninduta lagi ilang atuan, parato ra kaayo. No? 20 pesos entrance. Asa man na? Lantawan. Okay. So sa lantawan, no. Ang nindot kaayo pag abot sa lantawan nindot. Kisa may nakaadto sa lantawan. Malantawan jud nimo tanan ang kanindot sa mga dagat. Then manglingkod din ang mga mama dito papa na iyang mga anak maglingkod sila. Mananaw sila sa bato. Sa bato ba dito sa kanang bato nga dagat ba? Pasig. Anak nila nalipog jud ko nag-observe ko ba ko. Nag-usa ka sila. Hilom kay sa nag-ana. Napod sa pikas, nagtapok dito, tapok po rin ng ana. Uy, napariha sila posisyon. Di ay nakakuan unwind nga. Nindot kayo ang mga bus nga mag-agi-agi, padulog Davao, mga bukid, mga nagamay na matag kalipay. Unya, nagbalon og kanon, ana, inununan, paksiw, ana, bulad. Nindot na kaayo, nag-date na denta. 20 pesos plus gasolina, 200. No? Ana, time spent together. Munang action. Munang bis apila imong asawa, imong anak, ato ba ka sa kato ganina sa park? Wala ba yung mga crocodile dito? Dito sa Crocodile Park, naagay park crocodile dito. No? So words of encouragement. Nakadungog bata ana mga asawa nga mo encourage ang atong bana. Kaya na nimo imong labhunon karon. Kaya mo na. Mubalik lang ko ay kabala katagaan ti kag manglugay, pandesal, sana all. Init pa, sana all. No? Words of encouragement. Usa pa, listening attentively. Kaning mga babae, so tianta mo, 120 words per minute. Naadyo na siya, pagsugod pa lang daan, pak! Pag ulan ni mo, love, kumusta man ka, love? Kumusta ni mo ka? Tabaw ni mo. Ay, sikuan. Ano na daw? Ang bana. Kumusta man ka, love? Okay man. Nya ka nang usali mo ka? Okay ra lagi. Paminawa po ang pagpangumusta sa inyong asawa. No, ang imong ang anak mo nga, papa, na-honor go pa. Listen attentively.
nga naminaw ka sa ila, paghatag og panahon sa ila. In action. Amen ba? Praise God. Muna manguli ka rin, maminaw dyan mo sa mua. Oh, mga asawa, ay po pala bihipod. No? Gagamay-gamay na. Acts of kindness, patience and forgiveness, consistent spiritual leadership. Nga ikaw gyud maguna nga papa, manimba na ta karon Domingo. Oh, di kay una lang sa mo dito dahil kay murag sakit pa kay akong tuhod. Oh. No? Ipakita in action. A father may provide a roof over his family's head, but his presence means far more than his paycheck. No? Lahi gyud ang presensya sa amahan. Lahi gyud siya. Kay kaburo, kadaghan kay problema karon sa mga bata. Anak lang kaayo. Tungod kay kulang ang pagigugma sa iyang amahan, ang presensya. Children spell love differently than adults. Many children spell love T-I-M-E. Time. Time, mga igsuon. No? Dili sa mga mama ang time kay wala ko'y time. Ang wala ko'y time, lahi po ni siya nga. Pero kanang time, ang imong panahon sa imong asawa, imong panahon sa imong mga anak. Muna kami, moingon biya ko saya, panabaya po kay pagka-over, Lana. Medyo ko nga, dugaya, wala na lagi ko ni mo gi-date, love. Ah? No? So, sige lang, mabot lang panahon, anak. Kanus na pong panahon. Oh, pero, kanang date na mo, kanang magsakay mi, matumig palingki, mana, kami na lang, ako na lang i-treasure quality time. Then, makatumi sa kaunan, sa kunay mga kwan, sa Pranjels with me, ana, sharing sa halo-halo. Oh, di ba nindot, no? Naraman na siya, no? Kani, muoni ang dapat natong i-copy mga ison, kay nindot siya i-copy, ato ng tanawon daw niya. Pa'y sulat-sulat. Kaon na diya, love. Kagikapoy ka. Oh. Natingala iyang asawa. O kita pa na kuya panta. Wow, kanindot. Guys, how many people can relate, right? No? So if you're a dad, Kanindot mga isuon nga. Napoy mga panahon nga. Tabangan gid pud nato. No, ang ato ang murag ano siya? Murag naglisod yun sila ba? Pero praise God kay ang mga tatay diri, ang mga bana diri willing gyud nga mutabang. Amen, no? Imagine ni mo bisig kapoy kaayo na ako'y ka lifeline every Friday. No, makita ginako nga abot ako diri magtinabangay gid silang couple nga naay mag-change diaper sa bata, ang isa po diri nagaluto pod. Ma-appreciate kay nako ang pagtinabangay sa mag-asawa. No? Siguro dili na ka makit-an ana, but those quiet moments makita gino it reflects the very heart of Christ that is sacrificial love. Amen. Fathers, never underestimate the impact of your love for your wife because your children are watching. They are learning from the way you speak to her, treat her, and care for her. One of the greatest gifts you can give your children is to genuinely love their mother. Makita na nila. Kay maabot ang panahon, magkaroon po na silang pamilya. No? Muna siya mga igsuon. When children see a father loving sacrificially, they gain a clear picture of how Christ loves His church and how God loves His children. Nindot good mga igsuon. I hope nga nadungagan pa ang kato ni apil sa convergence nga pagpukaw sa mga papa ing ani di ay naapakoy mga pagkulang ako pagyuning ihatag sa akong pamilya. Ako pagyuning himuon. No? Love is not measured by what we say but what we sacrifice. So willing ba ta mo sakripisyo sa ato ang pamilya mga igsoon? Amen. Sacrificial love is the foundation of godly leadership. But Christ did not merely love the church. He actively helped
her grow into what God intended her to become. In the same way, fathers are called to do more than providing their families. They are called to lead them spiritually. Monay number 2 na to. A godly husband and father leads spiritually. Ganina, love sacrificially. Unsa to ganina? Love sacrificially. Karon, leads spiritually. In Ephesians 5:26-27, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, and that he might present it to himself a glorious church. Christ's purpose for the church was not merely her comfort, but her spiritual growth. His goal, di lang simply to make the church happy, but to make her holy. In the same way, God's calling for husbands, God's calling for fathers goes beyond nga mo provide kag pagkaon sa imong mga pamilya or maghatag ba kag shelter or clothing. Importante na siya pero dili na siya enough. A father's greatest responsibility is not merely to raise successful children, but to raise children who know, love, and follow God. Amen. Ingana ba na atong gitinguha mga igsuon? Nga ang atong mga anak makailag yun sa Ginoo. Because the greatest inheritance and father can leave is not wealth. Okay kaayo kung naana. Property or achievements. It is a spiritual legacy. Amen ba? Just as Christ lovingly leads His church toward maturity, husbands and fathers are called to lead their families toward Christ. Ang akong papa kay munang wala gyud ko nagkuan kay ganahan gyud kay ko mo mutakal ani about papa kay ingon sila papa's girl daw ko. Attached gyud kay ko sa akong papa. Ang akong papa makita gyud ang ehemplo no sa iyaha nga diin kami gidisciple gyud niya. Paduol diya sa Ginoo. Pinaagi sa pagsimba, Lapu-Lapu Highway, MCOR ang among balay. Ang among transpo is biking. Oh. No? Bisig ing anak mi, makaabot yun mi sa Doña Aurora Extension first dryer. First dryer pa may sumpay, di man St. Peter. Kay dryer pa man sa una diha. Muabot yun mi diri sa simbahan. Pag matag Domingo, kanig yun mi, malapuan gibig tubig, o di mi mang mata. Bata, ako kay Papa, si Lyra, dito si Mama Ana, midyasan mi, unya, twinnings mi ni Lyra, midyas yun mi, paguman, mapapicture da yun mi. Abinan nyo karoon na nauso ng picture. Kami si Papa, una pa sa first na si Papa. Oh, pa-picture din mi, at today mi sa simbahan. No? During prayer meeting, Miyerkules, gabi ibaya. Unya ang mga, kuan pa na, kanang road na to, paingon din sa Aurora, ngit-ngit kay ning Aurora. Ngit-ngit kay ni. Pero, naas mi sa prayer meeting. Labaw sa tanan, kung unsa yung mga talento, gi-encourage yun mi sa akong papa nga magpagamit sa Ginoo. No, nahimo ko Sunday school teacher, elementary, MC, naamagid akong mentor diri si Pastor Lolit Ano. Alas Pastor Lolit, oh? Okay. So, hangtod, kuan, magkadako mi, naagit mi. Si Papa Deacon and Treasurer, si Mama Worship Leader. Siya dyan nagdala sa among pamilya sa pagpangalagad sa Ginoo. Unya ang di dyan ako malimtan, tanan ihatag niya para sa Ginoo. Gabi ang iyang pag-train sa amua. Maingon din na siya, dong, sige lagi kagkuan diya, dong. Kaya akong mama kay dagan po kayong istorya. Ano dong, may siya, shh, day. Para sa Ginoo. Ang iyang kinabuhi, musaka siya, mo-check siya dito, unsa nabay mga tiles nga buak diha, ana siya nga, para sa Ginoo. Magadiring ang MM, mukutaw na siya mga kapi, andamon niya pagkasabado daan, para sa Ginoo. Muna makaingon jud ko, Lord, ang among kinabuhi, Lord, amo jung gamiton, para sa mo kay muuni ang pagtudlo sa among amahan. Nahing ani mi karon, hangtod nalipay na ako nga hangtod si Lyra, ni padayon gyud, ni tuman gyud sa tawag sa Dios. Og usay mo yung ko nga, pag study na ko, mahinumduman yun na ko ang mga words sa akong amahan nga para sa Ginoo, ihatag ninyo ang para sa Ginoo. Akong papa, dili ka na siya maayog siya tingog, pero dili siya yabag, pero way lain, ma-worship leader gid siya sa MM. Pao sa imo daw siya,
Daygon ikaw walay. Sukod ana tarungahang kanta ha. Walay. Dakua imong tingog. As mama may kay mo ko. Siya, walay sukod. Ana ang mo na din aywa gid pagkwandong, pag worship dong. Malipay ko excited photocopy pa na niya tanan-tanan. Ing ana siya ka excited when it comes to serving the Lord. Ug mo nay among galipayan. So unsa man ang spiritual leadership begins with personal example. 1 Corinthians 11:1, be ye followers of me, even as I also am of Christ. Kay ang mga bata, learn more from observation than instruction. No? If a father wants children to pray, he must pray. If he wants children to worship, he must worship. If he wants children who read God's word, he must read God's word. If he wants children who walk with God, he must walk with God. Muna pa iyong gusto kang imong anak, musimba, mga laga sa Ginoo, una ka, amahan. Di kay mayon lang ka nga, akamo lang sa dito doon, kay kanang kapoy pa kayo, napakoy labunon, napakoy kuri-kurion diri, no? Children often become what they consistently see. Munang akong ipashow later, ang kinabuhi ni Bidong. Kaya remember mo sa akong mga wali nga, nakagikuan din nga bata nga may kay mapasalamat si Midong sa Facebook. Gabi ang training sa iyang amahan. Nga maayo kay siya muampo, devotional, even muadto siya sa simbahan, human sa ilang prayer and fasting. Asa man kadong muadto ko nag-worship siya dito. The truth is, your example will preach every day, even when your mouth is silent. A father may not realize it, but little eyes are always watching and little hearts are always learning. Ihimplo ka dapat sa imong anak, sa imong pamilya. No? Dapat yun ing anak nga personal example. Musimba, wa magi-simba sa papa. Muampo, wa magi-kaampo. No? Hello? Letter B, spiritual leadership prioritizes God's word. Amen? Deuteronomy 6:6-7, and these words where I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children. Di lang sa Domingo madunggan ang pulong sa Ginoo. The Bible should become part of our everyday family life. No? Dili man siguro mag-require og theology degree, but it requires consistency. Kanus aman mag-lead ang papa ni ana by reading scripture with his family. Mubasa ba tag Bible sa atong mga anak? Praise God. No? Sharing biblical principles in daily conversations. No, naadyo'y pagtudlo ni share ganina si Dale. Nga, bisin pag mangaon sila, musulti gyud si Pastor Tulang. Imagine nimo kung imong papa si Pastor Tulang. No? Og naay kay isa dito siya nga, may lang gani mo kay Domingo lang ninyo madunggan ang sermon, pero sila everyday gyud and tan-awa ang ilahang mga anak karon ni Pastor June. Mga nindot kaayo ang naabot sa kinabuhi, mga buutan nga mga bata sa ilang amahan. No? Teaching God's truth through life's experiences. No? Kanang ihatod nimo siya sa terminal, kana silang duha ni si Gabi og si yang papa, ana sa inyong pagkaon, bisi mga on mog Jollibee, even gani mga dagko na, mga minyo na, padayon gyapon ta. Encouraging family devotions. Kani atong panahon usod jud kayo ng devotional nga buntag. Ano po kawon man yung mama, oy alas 5. Pwede raman untang gabi Anak jud ang mga kuan pabasahon og Bible. And karon usay sa gabi nato mabuhat. Pasalamat lang ko kay makabalo na gamay si Grant nga devotional time na namo. Kay pag devotional time ang lingkod na gani mi. Siya jud nay magpabida-bida. Nga muuna siya kanta, I know the Lord and answer all my prayer. Kabalo mo nang kanta ha? Muna yung ginakanta basta muhatag na tag prayer concerns. Abi niya kung una man ni akong anak, no? No? Ing ana siya. Una siya ampo, Lord, thank you for this milk. Is name, amen. Lord, thank you for this. Abi niya ang pag-ampo ing ato na. No? Magkanta po siya, oh, I love you with the love of the Lord. Mangumusta. Oh, I love you. Kay dili mi niya kumustahon basta mag-devotional dili mi. Kay siya ra magitara. Oh, I love you with the love of the Lord. So ato nang i-practice mga igsuon, no?
encouraging family devotions, applying scripture to every decision. The goal is making God's word visible and valuable sa atong mga panimalay. Amen. Kay kung makita na nila nga dako gyud kahimuan ang pulong sa Ginoo nga naga-guide sa matag pamilya, ilang ma-learn nga dili lang na merely book ang Bible. It is the foundation of life. It is the foundation of life. Busa kita mas maayo baya pod nga usay nagsalig nga usay taan ng gadget nga naa dito ang Bible ana ba? Mas maayo nga makakita gid siya unsa gid ang Biblia. Kay kani si Grant makabalo man na siya yung nga libro na pero kani Bible ni Bible. Makabalo siya. So atong nang itulo mga igsoon. Spiritual also leadership leads through prayer. Mga pagampo. Job 1:5 tells us that he regularly prayed and offered sacrifices on behalf of his children. Job understood something every father must learn. The battles our children face are not only physical, they are spiritual. Muna gikinahanglan gyud tan-awa ang atong mga young people karon. Kuyaw na kaayo. Kung dili nato nadalhon sa mga pag-ampo, maunsa man ang atong mga kaanakan. A praying father builds a spiritual hedge around his family. No? Ang mga amahan, wala gid tay mahimo ba concerning sa future sa itong mga anak, di ta makakontrol sa ilang decision, dili ta makaprotektar sa ilang hardship nga naagian, but ang atong mahimo is ang pag-ampo. Pag-ampo nga to kanila. Kinsa may matulog ang ilang mga anak niya inyong gilehans. Kinsay produkto sa mga gipanglehans ng mga anak diri. Ang atong papa, daghan kay kung madunggan nga nagalehans gyud sila, no? Some of the greatest victories in life, in a child's life, begin with a father who quietly kneels before God. Amen. Nagaampo pa ba ang atong mga amahan, ang atong mga bana? No? So, naay mga istorya nga, ang iyang anak ba, nakita niya, paglabay siyang room, nga nag-ampo gyud ang iyang papa. Nakita gyud niya ang pag-kneel sa iyang papa. Siguro dili niya ma-remember ang tanang pulong nga giampo sa iyang papa, ang mga lesson, but he never forgot the sight of his father talking to God. That example preached louder than any sermon. Kaya nga naman nakita man niya. So, application sa mga bana. Husbands, one of the greatest questions you can ask is, dili, am I providing enough? Kundili, am I helping them grow closer to God? Papa gyud haligi ng tahanan. No? Christ loved the church so deeply that He worked for her spiritual growth. Likewise, a godly husband seeks to encourage his wife in her walk with God. Pinaagi sa mga pag-ampo, pag-encourage, pag-worship. No? Di lang kay ang asawa ba ay say dasig. Dong, manimba na ta dong. Ibali na to karon. Kay mo ginid angay gyud sa mga papa. No? Mo encourage sa ilang asawa, manimba ta. Mga lagad ta sa Ginoo. Ingon pa si John MacArthur, the first priority of a Christian father is to lead his family to know and love God. Are you leading your family nga makaila sila sa Ginoo maisoon? Amen? So, kani akong ipakita nga video karon, kabalo ko nga kaning iyang papa, iyang gitrain na gyud ang iyang anak, munang naing-anis siya. Muni ang ato ang priority mga igsuon nga maghatag gyud ta, mulid gyud ta by example ug tungod ni ana nakita sa bata ug iya pong gihimo. Usa ka higayon ni ana sa iyong kadlawon. Isn't the real vine? Isn't the real vine? Huh? Isn't the real vine? Vine. Isn't vine? Vine. Jesus is the vine. The real vine. Yeah. I am the real vine, Jesus told his disciples. Sige. Ano siya na, Bel? Ibong na-learn? Huh? Ano siya na-learn sa story? Ano story kay? Ako na lang kay kung natin tayo problema, magtuulang dito sa Ginoo kay magkambara ta, dali at tatagan sa Ginoo. Sa iyo,
Parehas ako sa ron, ayun ako. Unsa dito yung gibuhat? I-pray ko ninyo. Wow. No? Daggan pa kina siya. And kanimo mi ang iyang nakastruck sa iyang papa. Anang Usa ka higayon ni ana sayo sa kadlawon. Human stuck na sa akong pagpamalandong. Nalipay kay kog dako kay pagbalik na ako sa kwarto. Mao ni akong nasudong ni Midong. Mamatay. Mana. Napod siya kaugalingong Bible. Ni matapod siya ug nibasa siya sa iyang Bible. Dili pa ulay ang tanan mga igsuon, no? Labi na na ay mga bata pa. Ato silang tudluan, no? Priority sa atong mga father to lead our family to know and love God. And years later, managko na sila, facing their own struggles, pero muampo na sila. Children may forget your sermons, but they will remember your example. Be an example, mga igsoon. Di lang kay sa papa, pwede po na himuon sa mga mama. When a man loves sacrificially and leads spiritually, he establishes a strong foundation for his home. Yet, Christ's relationship with his church is marked by more than a sacrifice and leadership. It also characterized by tenderness, compassion, and care. Ang godly father must not only lead their families, they must lovingly nurture them. That this brings us to the third and final truth. A godly husband and father cares tenderly. Sa ito yung number 1, loves sacrificially. Number 2, leads spiritually. And number 3, cares tenderly. So husbands ought to love their own wives as their own bodies. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. So, makita na to diri ang nindot kay nga picture of Christ love. Unsa man, nourish o cherish. Pag-amuma, pagpangga. These words reveal the tender heart of our Heavenly Father. Christ does not merely save His church. He cares for His church. He does not merely lead His people. He lovingly nurtures them. He does not merely correct His children. He comforts and cherishes them. Muna ang mga godly fathers and husband, dili lang mo mahimong strong leaders, but also to be a gentle caregivers. No? Kabalo ba yata usaon nga, mahimutang malig-on nga, papa or bana. Usaon ta papaningkamot, usaon pa provide, usaon pa nato pag-carry og responsibilities. But God calls men to do something more. He calls them to be tender. Ing anak ba ang atong papa? Pero kasagaran ang mga papa tender. No? Ang mga mama kay murag anak ba? Roar sa. Usa maning tender care. Di ni siya pulbos. Tender care nourishes and provides security. No? Nourish means to provide what is necessary for growth. Just as Christ nourishes His church, a godly husband and father seeks the well-being of his family. Maayo kay ang mga papa nato ni ani. A father provides physical needs. No? Emotional support. Physical needs, maningkamot baya ang atong mga papa, atong bana. Kisa may mga working dadry. No, maningkamot good. Para naalanggi, mapalit nga Jollibee. Naipang pariban. Muna akong kaubas sa nining asa karon gitagaan ko ni Pastor Randy o pang pariban. Wow! Bag, sandal, no maprovidean, di lang na, no, kundi ang matag-adlaw nga atong panginahanglan. Emotional support. Wala ka pasar. Daggan kay sa Facebook, kisay giadto sa anak, Papa, pik-pik sa Papa. No? Gibulagan og uyab. Naagi mo suporta nga Papa Jude, sige lang nak. Padayon lang. No? Spiritual guidance, loving protection. Children thrive when they feel safe. Wives flourish when they feel valued.
Wow, kanindot ba? In Psalms 103:13, like as a father pitteth his children, so the Lord pitteth them that fear Him. Ang atong Heavenly Father, compassionate siya. Nakailagid siya sa atong mga weaknesses, atong mga struggles. So ingana po ang atong dapat ang atong mga earthly fathers na abing natawag na compassion. A home becomes stronger when a father creates an atmosphere of security where his wife and children know, no matter what happens, Dad is here for us. No, naadyo kayo may kailangan. Di ko makabalo kung mawala na akong bana. Kung sa akong mahimo. No, munang atong ipakita nga ma-secure sila maisuon. Atong paningkamutan man at trabaho ta para makapa-eskwela ta sa atong mga anak. No? Ingana ta. And also, tender care encourages and builds up. Proverbs 18:21 reminds us, death and life are in the power of the tongue. Words are powerful. A father's words can become a source of healing or a source of hurt. Many children spend years recovering from wounds caused by careless words. Pugo ka, tanga ka. No? Yet, a single word of encouragement can inspire a child for a lifetime. A godly father uses his words for building confidence, encourage growth, mas maganahan pa na sila. Speak blessing, offer wisdom, and point his family towards Christ. Ingana ta mga isuon, nga mo encourage ta sa atong mga anak, no? Ang atong anak gani nga mo mutikang-tikang na, sige, come on, come here, anak, oh, very good. Dako ginagkatabang. Kinsa may nakahatag na og words of encouragement nga naka-build up good, na maayo ba ang ilang kinabuhi sa ilang mga anak. Amen ba? Tender care encourages and builds up. Parianing isa ka, Papa diri. What's the matter? What's going on? You not want to compete today? You don't want to? Okay, that's fine. She decided to quit moments before her jiu-jitsu match, but her father knew it was just fear in the moment, so he told her the choice was hers. But if she stepped onto that mat, all he asked for was her absolute best. And after a few quiet moments, she agreed to try. She says she wants to do the first match. We'll try it, and we'll go from there and see if she likes it. Don't be afraid of anything. Kill that fear. Once you step out on that mat, kill the fear. Whether you win or lose, I don't care about the result. I just want to see that effort that you got. Let's do it. Come on, baby. I need your best effort for 1 minute here. No. Set it up. Don't just shoot naked. Force that shot. Force her shot. Good. Set. Yes! Get to the back! Beautiful! Yes! Wow, no? Ang pag-encourage na to. Ana, pasabot pasura mag-ana-ana. Di na ito kano nga mo apiltaan ng mga fighting para makadungog lang tag mga encouragement nga, oh, go, gamuhan, ana. Sa pikil mo lang. No, praise God, no, mag-encourage ta sa atong pamilya. No? Ato ihatag na nga ma-build up sila ilang confidence. Never underestimate the impact of saying, I am proud of you. I believe in you. Thank you. I am praying for you. I love you. Kano sa amang ka nakasulti sa imong asawa, I love you, todo-todo. No, wow. No, di ba ko gusto kay mag-uwi-uwi bi ako usahay. Pag good morning, dapat na ipakapinji na. Good morning, love. I love you. Kana. Complete. I love you. No, lagi yan. Good night. Unsa pa. Grande ka sa I love you. No. Children may outgrow your love, but they will never outgrow their need for your encouragement. Managko na imong mga anak, gikinahanglan gyapon ang encouragement nimo. Amen. No, musulti gyapon tag I love you, mag-encourage na sa ilaha ay naay muuli ko because my father is waiting for me. Ang akong mga mama nga naghigugma kanako. Oh, nindot kayo. Letter C. Tender care cherishes and demonstrate affection. Paul says Christ not only nourishes the church, He also cherishes her. To cherish means to hold something as precious, valuable, and dearly loved. This is how Christ views His church. And this is how husbands and fathers should view their families. No? Yung padre in Mark 10:16, and He took them up in His arms, put His hands upon them, and blessed them. Notice what Jesus did. He embraced, touched, blessed. He made them feel loved. Many fathers provide financially, pero
Rare lang kayo kaya mag-express silang affection. But children need both. They need correction, but they also need hugs. They need discipline, but they also need encouragement. They need instruction, but they also need affection. Likewise, ang mga asawa, gikinahanglan nila provision, but they also need appreciation. No? Appreciate a loving thought, a simple thank you. Timplahan kag kape sa imong asawa, makapasalamat ba ka? Ay, wala day gitimplahan. Anak na lang gid siya. No? So, gipreparahan na lang og coke. Wala. Wala gyapon salamat kay walay coke. No? Many homes suffer not for the lack of money, but from the lack of expressed love. No? Usahay, lisod jud kaayo. Nami, every time, nami diya sa wake service, sa St. Peter, bising asa, unya pinaka-last nga portion, may hindi ko nga, kinsa may makasulti diri, ug unsa siya nga klase nga papa, nga lulo. Dili man nila isulti, unsa kadato ilang lulo, ilang papa, unsa mga achievements nila. Instead, unsa ilang sulti, maghilak-hilak pa na, ang he always made us feel loved. O giunsa sila paghigugma sa ilang amahan o sa ilang lulo. Nindot kaayo na ing ana, ang mahinumduman sa atong kinabuhi. No? Gikinahanglan na ang ang imong presensya mga igsuon sa imong mga anak, sa imong pamilya, importante yung kinabisig. Unsa pa nakahadlok, pero makita niya ang iyang papa nga naa diha, mawala iyang kahadlok. No? Cheering, believing in him, believing in her. Sama sa among bata nga nagkanta ni Ani, nga pagkakita niya sa iyang papa, dako gyud kaayo ang iyang kalipay. This video went viral when it was her concert. She thought her dad wouldn't be able to make it because of his heavy office work, and the moment she spotted him, her face immediately lit up with a smile, thinking her dad gave her the best surprise ever. Wow, no? Bisa ang kanta, di siya ganan mo kanta, pero pagkakita niya, uy, na akong papa nagtanaw. Bungga-bungga yun niyang kanta, anak, Jud. And di lang, anak, kundi ang presensya sa itong pamilya, every time na ang atong mga anak, na ay mga achievement, sama ni Ani. Dako kaayo no ang kalipay. No nakahilagid siya kay nakita niya iyang mama, iyang papa og tanan. No? In the same way, inyo padri, your presence gives your children courage. Muna nindot gud gani nalipay kay ko karon nga basta na anay mga mag-honor gani nga mga top with honors, with higher honor, with highest honors, naadjud ang mama, apil ang papa. Ang mama maka-honor gani ang anak, gabi pa lang plansado na ang sanina. Pagtulog pa lang daan, outfit check. Kay mo paso ang mama, kay naka-honor, graduate. Ana, narikas diri sa ana sanina sa ina. Hapit pa malit. Kaya nga naman, ang estudyante na ana, ang mama nag-make up, nagpariban ito, kay lagi proud kayo mo paso. Munang na trending in town dito sa Facebook, nga ang outfit naman sa mga ginikanan, ang tanaw. No? Ang imong presensya. We face life's challenges with confidence because we know our Heavenly Father is always with us. Sama ka nato. No? Nga kabaluta nga na ay Heavenly Father nga naga-atiman ka nato. And His presence gives us strength. Ang iyang gugma naghatag ka natong security. Ang iyang pag-atiman naghatag ka natong courage mga igsuon. As and earthly fathers have the privilege of reflecting the same loving presence in their homes. Ing anak Buddha. Unang pasalamat na. So, husbands, never assume your wife knows she is loved. Tell her. Show her. Cherish her. No? Kung ikaw nagtapad sa imong asawa karon, so tii daw siya karon. Nga, love, I love you, todo.
Wala jud ko nagkamali lab nga ikaw akong napili. Ikaw gyud ang yata. Sige, sige. Ya, isulti. Ayo. Uy. Dili biya na ang mga uy baya tinuod baya na siya. Oh, no. Sulti. As Roy, layo man kay Sister Tintin. Okay? No? Ayaw lang i-assume nga, kabalo naman na siya, pastora. Lab, man kay nako na sa gitagaan, kipariban na rin ako yung buhok. Dili, ana. Isulti siya. No? Lahi tong riban. Lahi tong sulti. Show her, cherish her. And also, fathers never assume your children know they matter. Karon kung tapad nimo ang imong anak, remind them na special ka na. Special ka. Encourage them. So, come on, sige. So, ayun yung mga anak, so tiik. Encourage po ninyo. Hala, ang mga mama. No, ayaw po na. Encourage ninyo. Nga palangga mo. Oh, ana. Bisig wala na tayo sultihanay sa atong daplin, ha? No? One day, your children may forget many things you gave them, but they will never forget how you made them feel. Monang. Nindot mga igsoon, a godly husband and father loves sacrificially. He leads spiritually and he cares tenderly. When these qualities are present, a home becomes more than a place to live. It becomes a place where the heart of the Heavenly Father is seen, felt, and experienced every day. Makita gyud ana ang pagigugma ni Jesus Christ kanato ang mga papa mo pud ilang angay himuon ngadto sa ilahang pamilya. Ingong padiri nindot na when Jesus prayed, Jesus taught his disciples to pray. He began with two simple words, Our Father. Wala yung King of Kings, Almighty, unsa iyang gi-address niya sa title, Father. Why? Because fatherhood reveals His heart. A heart that loves, a heart that leads, and a heart that cares. Ingana ang kasing-kasing sa Ginoo. So today, we have seen that a godly husband and a father love sacrificially like Christ, leads spiritually like Christ, and cares tenderly like Christ. Ang atong mga pag-ampo, dili pa ulahi ang tanan mga isuon. Lord, help me become the man you have called me to be. Muna atong mga pag-ampo. O ang atong ginadesire sa kanunay, ang atong pag-ampo, love like Christ, lead like Christ, care like Christ. Because the greatest legacy a husband and a father can leave is not wealth, possessions, achievements, or success. The greatest legacy is a family that knows, loves, and follow Jesus Christ. Og makasulti kita, as for me and my house, we will serve the Lord.